Isa na ang kumpirmadong patay sa pagguho ng tambak ng basura sa isang pribadong landfill sa Cebu City. Nasa 30 pa ang pinaghahanap. May live report si Luan May Rondina ng GMA Regional TV. Luan! Maris, nagpapatuloy ang rescue operation sa mga nagtatrabaho sa pribadong landfill na natabunan ng gumuho ang mga basura kaninang hapon. Ayon sa mga otoridad, nasa 30 individual pa ang kanilang pinaghahanap. Sabi ni Cebu City Councilor Joel Garganera, pahirapan ang pag-rescue sa mga natrap na trabahador dahil gumagalaw pa rin ang bundok ng mga basura. Sa ngayon, 9 na individual pa lang ang na-rescue. Isa sa kanila ay namatay kalaunan sa hospital. Nagkainitan pa ang mga pamilya ng mga biktima at ang mga gwardya ng landfill dahil tanging mga rescue personnel lang ang pinapapasok. At wala raw silang makuhang update kung nakaligtas ba ang kanilang mahal sa buhay. Bukod sa mga nagtatrabaho sa landfill, may mga trabahante rin na mga kontraktor ang pinaghahanap. Maris, tiniyak naman ng lokal na pamahalaan na may ibang landfill na mapagtatapunan ng basura ang Cebu City. Maris? Luan, tukoy na ba ng mga otoridad ang dahilan ng pagguho ng basura? Sa ngayon, Maris, hindi pa tukoy ng mga otoridad pero isa sa pinaghihinalaan nila dahil napakataas na raw ang mga basura na naimbak sa nasabing landfill. May mga estruktura Nasa bang... mga 10 floors na raw ang taas nito. Alright. May mga estruktura na bang apektado dahil sa pagguho ng landfill na yan, Luan? Tanging ang estruktura lang ng kumpanya ng nasabing private landfill, Maris, ang apektado. Alright, mag-iingat kayo. Maraming salamat sa iyong ulat. Luan May Rondina ng GMA Regional TV.